Sa palagay niyo po kaya, nagawa ni PBBM ang mga ginawa noon ng kanyang ama, napantayan niya? Wala. 1%, 1% wala pa nga eh. Wala pa. Sir, naabutan mo na ba ang panahon ng Marcos Sr.? Oo naman. Anong meron? Anong pagkakaiba ng Marcos Sr. sa Marcos Jr. Ay, ngayon? napakalaki. Napakalaki. Ang bigas noon, ganta, hindi salop, walang kilo. Hmm. Yung isang salop siguro pagpalagay ko is isa't kalahati ang ano niyan eh. O sa kilo. Magkano mo lang bibili niyan? 3 piso, 5 piso. Hmm. Depende pa yun. Kung alay, wag-wag na sinasabi noon, yung brown rice ngayon, magkano lang kilo niyan. O sa isang ganda gano'n na ano, 3 piso, 5 piso. Noon. Ang 10 piso mo noon, maghapon yung pagkain. Hmm. Ang isda noon, tumpok-tumpok, kulay. Ang lalaki, ganyan, oh. Oo. 5 piso. O kada piso na lang, piso, gano'n kalaki. Ganyan. Piso, ganyan. Makulay noon. Sa palagay niyo po kaya, nagawa ni PBBM ang mga ginawa noon ng kanyang ama, napantayan niya? Wala. 1%, 1% wala pa nga eh. Wala pa. Wala pang nagawa. Unang-una sa pagkain sa bigas nga lang eh, wala. Walang nagawa na ano. Ako noon, nabutan ko noon, trabaho ako. 6 pesos ang araw ng isang laborer. 6 pesos na yun. Sahod ka ng isang linggo, di 40 pesos. Hmm. Buhay na buhay ang pamilya, isang linggo yun, na budget mo. Magkano ng bigas ang kilo ng karne, napakamura, 10 piso. Pinakamataas na yun, 15 pesos. Sa palagay nyo bilang ikaw, kung sakasakaling tumagal pa ito ng hanggang 6 years, sa palagay mo, mas mahihirapan mo bilang ikaw. Oh. Ano yung mararanasan mo kung sakasakaling, di ba, kung aabot pa ito ng 6 years? Kaya ko, baka di na ako kung sa takbo ng buhay ko, baka di na ako mabutin sa ganyan ano. Ang hirap. Eh, ito nga, ang asawa ko, kape nga lang eh, tsaka yung kanina bahaw, yun yung sausaw mo sa kape, yun na. Almusal yun na. Ano yung lifestyle mo nung panahon ni Digong? Ay, sama kasi may trabaho ako noon. May maayos ako trabaho. Nakakaupa kami ng bahay. Nakakabili kami ng gusto namin plate. Kung gusto sa pagkain, mabibili ko yung gusto kong kainin. Makakapagluto ako ng gusto kong lutuin. Makakabili pa ako ng mga kung gadgets na ano sa bahay, pangalaman sa personal mo, makakabili ka cellphone. Mga appliances na gusto mo muna, makakabili ka. Hmm. Sa ngayon, wala na. Hindi mo keypad na cellphone, hindi mo na mabili. Sa 200 na keypad lang, wala na. Karoon ka man ng cellphone ngayon na ano, hindi rin tatagal sa'yo at pag-iinit natin ng kapwa mo mahirap. Dito, dito. Oo, Sa tabi-tabi, ano? tabi. Ako dito, Pero panahon ni Duterte, nawala ba mga snatcher dito? wala. Walang ganun na nangyari. Iskubador na snatcher na wala. Bihira kang makarinig ng ganun namin. Snatcher ng ganun. Wala. Panahon ni Duterte. Parang yung 30. Bihira. Yung snatching, yung tapping, wala. Kung ikukumpara natin ang pamumuno ni Duterte sa pamumuno ni Pinoy noon, anong pagkakaiba? Pinoy na Pinoy, yes. Aquino, si Aquino. Wala. Pasano pa kay Duterte. mas okay talaga. Oo. Pasano pa kay Duterte. Panawagan mo na lang kay President Bongbong. Ito lang kay Bongbong, President Bongbong. Yeah. Sana ang aking hinaing at pakiusap. Sana matumbasan mo yung ginawa ng iyong ama sa kanyang panunukulan at sa iyong panunukulan ngayon. Ang daming naghihirap ng mamamayan sa kalye. Subukan yung mag-ikot sa buong Maynila, hindi lang Maynila. Eh siya, makikita mo kung gaano kahirap ang mga tao ngayon. Di pala ang mga mahirap, ang mga mararita, mga dukha. Katulad ko rin. Dati ako may trabaho, may naupahan kami ng bahay. Magmula na ikaw mo po. Ngayon, nandito na kami sa kalye. Pasalimot ang buhay sa kalye. Halos nalilipasan na kami ng gutom, kain. Halos di na kumakain sa loob ng isang araw. Tinitiis na lang ang mga bagay na yan. Sana kung ano man, wag na lang puro salita, wag na puro abroad, magdalo ko sa kung saan. Gawin mo ang ginagawa ng iyong ama.
Yun ang basiya mo kung gusto mong makiling ka ng mga kababayan mong mga maralta. Isipin mo, milyong maralta at tukha sa Pilipinas ang pinaupo ka sa iyong pwesto ngayon bilang ikaw ay presidente ng Pilipinas. Ikaw ang ama ng Pilipinas. Mm. Mas maraming maralta ang pinaupo ka dahil ang iniisip nila ay katulad ka ng iyong ama. O sa palagay niyo po, sir, ano kaya ang dahilan kung bakit nanalo si Bongbong Marcos, president? Ang isang pasaya dyan, katulad siya kung sakali iniisip ng iba, Yeah. katulad ko naputan ko ang ama niya, sana ganun ang mangyari. Kaya binoto siya. Kaya binuto siya. Ang ngayon, ang baliktad, bumaliktad. Hindi na. Kasi hindi na gawa yung sinasabi niya noon siya'y Tumatakbo. tumatakbo, ang kampanya, ganito, ganyan. Ang daming pangako, pero walang napako dahil mga pangakong yun. Sinasabi niya gano'n. Sana naman, gawin niya. Siya mismo, di katulad ng kanyang ama noon, pinupuntahan ang bawat lugar na kung saan ang maraming lugar na mahirap. O nga, di mo malapitan, pero nakikita mo ang ayuda na binibigay sa bawat barangay. Noon, abutan ko noon, kada barangay, kada tao, kada isang pamilya, isang kapang bigas. Mm. Mga trigo, mga tinapay na sinasabing Nutriban, Yeah. mga unicorn, gatas, yun. Utang ko yan. Kumbaga yan ang inasahan ng tao na maaring mangyari Yun sana. ang iniisip nila na Mangyari. mangyari sa panahon ng tatay niya na pwede niya ibalik. Kahit hindi lahat man, paano man lang. Paipsa lang gutom ng tao. Kahit siguro pa sa matala, walang tirahan, yung gutom lang ng tao. Kapag gutom ng tao maipsa niyan, hindi na mag-aanang mag-iiba ang takbo ng isipan. Hindi na. Kasi matino na ang takbo ng utak. Ang isang tao pagpusog, sagana sa pagkain. Kaya mas maganda, bigyan ng trabaho. Yeah. Isa pa yan. Kung may trabaho, may pang-upa ng bahay. O yun, di ba? Eh kung may pabahay nga, libre bahay, wala namang trabaho, wala namang pagkain, aanin yung bahay, ibibinta, sasala. O di balik ka hindi. So, wala ang pagbabago. Ganun pa rin yun. Kailangan masasabi ko, sana, di mo matumbasan yung ginawa ng iyong ama na si Apo Lakay Marcos. Ako solid ako noong KBL. Panahon ng Marcos talaga. Ano ibig sabihin ng KBL? Kilusan ng bagong lipunan. Ay, okay. Kilusan ng bagong lipunan. O yan ang ibig sabihin ng KBL. Kilusan ng Oh, bagong kilusan ng bagong lipunan. Partido yan Partido ng mga nila. Marcos. Oh, Marcoses. Talaga? Yan Ibig ang- sabihin, Marcos loyalist talaga kayo. Oo. Marcos sila ako. Talagang inano ko talaga. Kaya nung tumakbo sa presidente, Support talaga. support ako. Sana maging katulad siya ng ginawa ng kanyang ama. Noon, panahon noon, nung siya ay may dagdag sa akin ng kandala sa akin ng kanina. Para sabihin, ang tao, yun ang gusto nila. Kaya siya pinuti, pinaupo.